Ngayon, batay sa isang Kronika 3, talata 9 hanggang 15, ibabahagi ko sa inyo ang isang mensahe na pinamagatang Sino ang mga tunay na anak ni David? Sino ang mga tunay na anak ni David? Kaya, gaya ng ating nabasa, pinag-aaralan natin ang 1 Chronica 3. Kasalukuyang kaming nag-aaral mula sa seryeng History of Dimension, Aklat 6. At ang Aklat 6 ay nagsisimula sa isang pag-aaral tungkol sa mga talangkanan sa Aklat ng mga Kronika. Ngayon, ang Kabanata 3 ay ang kalaangkanan ng mga inapo ni David. Kaya ang talanganganang ito ay mula kay Haring David na ipinanganak noong 1040 BC hanggang sa mga inapo ni Zerubbabel na nabuhay noong mga unang bahagi ng 400 BC. Kaya noong unang bahagi ng 400 BC, noong isinulat ni Ezra ang aklat ng mga kronika. Kaya ang talaangkanang ito ay talagang nag-uugnay hanggang sa mga kapanahon ni Ezra na kanyang sinusulatan. Kaya si Ezra ay sumusulat para sa mga taon bumalik mula sa pagkatapon sa Babylonia, tama ba? At medyo nalungkot talaga sila dahil napakahirap ng sitwasyon para sa kanila. Hindi maganda ang takbo ng mga bagay-bagay, di ba? Bumalik sila mula sa pagkatapon na inihisip la magkakaroon na sana sila ng bahay at magiging maayos ang lahat, pero hindi naman ganun nun. Nawasak ang kanilang mga tahanan, nawasak ang templo. Ang mga kaaway ay naninirahan sa kanilang lupain. At ang mga kalaban ay mas malakas kaysa sa kanila. Kaya pala sila nalulungkot ng ganito at sinasabi sa kanila ni Ezra, tingnan ninyo kung sino tayo. Kami ay mga tuwirang inapo ni David. Sige, kaya ngayon sa pamamagitan ng pag-aaral na ito, titingnan natin. Bakit napakahalaga ng mga inapo ni David? At pagkatapos ay titingnan natin kung sino ang itinatampok ng genealogy na ito dahil may ilang mga tao na itinatampok ng genealogy na ito. At susuriin natin kung bakit mahalaga ang mga taong iyon at kung ano ang itinuturo sa atin ngayon ng kanilang buhay tungkol sa ating sariling buhay. Kaya una, tingnan natin kahalagahan ng mga inapo ni David. Bakit mahalaga ang mga inapo ni David? Ang dahilan kung bakit mahalaga ang mga inapo ni David ay dahil ibinigay sa kanila ng Diyos ang tipan kay David. Ibinigay ng Diyos kay David ang kanyang pipan. At ayan ay tinatawag na pipan kay David. Kaya nakasulat iyan sa 2 Samuel 7, talata 12, at sa mga sumusunod hanggang sa talata 17. Sinasabi sa versikulo 12, kapag ang iyong mga araw ay naganap na, kaya ito ang Diyos na nakikipag-usap kay David. Sabi niya, pagka ang iyong mga araw ay naganap na at ikaw ay humigana kasama ng iyong mga magulang, aking ibabangon ng iyong binhi pagkamatay mo na magmumula sa iyo at aking itatatag ang kanyang kaharian. Ito ang pangako ng Diyos. Kaya ipinangako ng Diyos na ang inapo ni David ay magiging isang espesyal na inapo na ang kaharian ay itatag. Kaya kung patuloy mong babasahin hanggang sa talata 17, ang Davidikong, ang tipan ay nangangako ng 5 magkakaibang bagay. Kaya hayaan ninyong sabihin ko sa inyo ng maikli kung ano ang mga pangakong iyon. Kaya ang mga pangako ng tipan kay David. Una, sinasabi nito, ang inapo ni David ang magtatayo ng templo. Kaya ibinigay ng Diyos kay David ang tipang ito dahil mayroon sa puso ni David ang pagnanais na magtayo ng templo para sa Diyos. At nang marinig yun ng Diyos, talagang natuwa ang Diyos sa naisip niya. Ang pagnanais na magtayo ng bahay para sa Diyos ay nagbigay kasiyahan sa Diyos. Pero sinabi ng Diyos, alam mo, si David ay isang sundalo at nagbubo siya ng maraming dugo gamit ang kanyang mga kamay. Kaya sinabi ng Diyos, dahil nagbubo ka ng maraming bugo gamit ang iyong mga kamay, hindi mo magagawang itayo ang aking templo, ngunit ang iyong inapo ang makakagawa nito. Yan ang pangako. At pangalawa, ipinangako ng Diyos na itatatag niya ang kaharian ni David magpakailanman sa pamamagitan ng kanyang inapo. Ang kaharian ni David ay itatatag magpakailanman sa pamamagitan ng inapo ni David. Malinaw naman, hindi maaaring si Solomon ito, di ba? Dahil namatay si Solomon, tao rin siya katulad natin.
Kaya dahil ito ay tungkol sa walang hanggang kaharian, ito ay tumutukoy sa isang taong mas dakila kaysa kay Solomon. Pangatlo, ipinangako ng Diyos na ang Diyos ay magiging kanyang ama at siya ay magiging anak ng Diyos. Ang tinutukoy nito ay ang ina po ni David, tama ba? Ang anak ni David ay magiging anak ng Diyos. Yun ang sinasabi niya. Yan ang pangako. At pang-apat, ang may biging kabaitan lang Diyos ay hindi kailanman maghihiwalay sa mga inapo ni David. Napakagandang pangako iyan, hindi ba? Kung ikaw ay inapo ni David, ang kagandahang loob ng Diyos ay hindi kailanman hihiwalay sa iyo. At paulit, nangako ang Diyos na ang sambahayan ni David ay mananatili magpakailanman. Ang mga inapo ni David ay magpapatuloy magpakailanman. Kaya ano ang pinag-uusapan nito? Sino-sino ang mga inapo ni David na ito? Hindi naman yan tungkol sa mga physical nilang inapo, di ba? Kaya sa simula, malinaw na ito ay tungkol kay Jesucristo. Si Jesucristo ang anak ni David na ipinangako. Si Jesus ang siyang magtatayo ng tunay na templo. Si Jesus ang siyang maghahari magpakailanman. At ang kanyang sambahayan ay matatatag magpakailanman. At si Jesus ay tinawag na anak ng Diyos, tama ba? Kaya si Jesus ang tunay na inapo ni David. Ngunit, higit pa sa kay Jesus lamang ang tinutukoy nito. Ang tinutukoy nito ay ang mga taong naniniwala kay Jesus, hindi ba? Ayan tayo, ikaw at ako. Dahil sa Galatia 3 versikulo 26, sinasabi, ang mga nananampalataya kay Jesus ay magiging mga anak ng Diyos. At ang mga inapo ni David ay mga anak ng Diyos, tama ba? Kaya tayong mga nananampalataya kay Jesucristo ang tunay na mga inapo ni David. Kaya balikan natin at tingnan ang talangangan ito. Sino-sino ang mga itinatampok sa talangkanang ito? Kaya kung titingnan mo ang talangkangan ito, nagsisimula ito kay David, okay? At nakalista rito ang lahat ng kanyang mga anak na lalaki. Marami siyang anak na lalaki. Meron siyang 6 habang siya ay nasa Hebron. At pagkatapos ay 13 pa habang siya ay nasa Jerusalem. Kaya nakalista rito ang lahat ng kanyang mga anak na lalaki. At pagkatapos ay bumalik ito kay Solomon. Kaya sinasabi nito sa atin na ang tipa ni David ay dumadaloy sa pamamagitan ni Solomon. At saka mula kay Solomon, nakalista rito ang lahat ng kanyang mga kahalili. Tama ba? At pagkatapos ay napunta ito kay Josiah. Si Josiah ang special dito. Itinatampok si Josiah. Dahil iisang anak lang ang nakalista rito, di ba? Bawat kahalili. Pero pagdating kay Josias, nakalista sa talangkanan ang lahat ng kanyang mga anak na lalaki. Lahat ng kanyang 4 na anak na lalaki. Kaya ipinahihiwatig nito sa atin na espesyal si Josiah. Hindi ko na isusulat ang mga pangalan nila dahil hindi mahalaga rito ang mga anak niya. Ngunit ang mahalaga ay ang kanyang apo na si Jeconias. Itinatampok si Jeconias dahil may sinasabi itong espesyal tungkol sa kanya. Sinasabi nito na isa siyang bilanggo. Nakalista lang lahat ng iba pang pangalan. Ngunit tungkol kay Jeconias, may sinasabing espesyal ang talaang kanan. Kaya ibig sabihin niyan ay espesyal si Jeconias. At pagkatapos nun, nakalista rito ang 7 anak na lalaki ni Jeconias. Muli, hindi nito ginagawa ito para sa kahit kanino pa. Nakalista lang doon ang isang anak na papalit sa kanila, di ba? Ngunit nakalista rito ang lahat ng 7 anak na lalaki ni Jeconias. At pagkatapos niyan, sa wakas, ang talangkangang ito ay nagtuturo sa iyo si Rubabel na apo ni Jeconias. Kaya ang 5 taong ito, lalo na ang 3 ito rito, sina Josias, Jeconias at Zerubabel, ang itinatampok sa talaangkanang ito. Kaya bakit mas mahalaga ang 3 taong ito kaysa sa iba? Bakit sila espesyal? Kaya tingnan natin ang bawat isa, isa-isa. Ang una ay si Josiah. Bakit mahalaga si Josias? Dahil ikaw, ang talangangkangan nito ay karaniwang nagsasabi sa atin na siya ang tunay na inapo ni David. Ito nga lang sinasabi sa 2 Hari 22, talata 2.
Sinasabi nito na si Josias ay gumawa ng tama sa paningin ng Panginoon at lumakad sa lahat ng landas ng kanyang amang si David. Hindi siya lumiko sa kanan o sa kaliwa. Kita nyo, ginawa ni Josias ang eksaktong katulad ni David. Ginawa niya ang lahat ng mabubuting bagay na ginawa ni David. Kaya nga talaga siyang itinuturo at binibigyang diin ng genealogy. Ang buhay niya. Si Hoshas ang huling mabuting hari ng katimugang kaharian ng Juda at itinatag niya ang pangwakas na reformang pangrelihiyon bago sila dinalang bihag sa Babylonia. At ang reforma ni Josiah ay kakaiba dahil ito ay isang reformang nakasentro sa salita, tama ba? Kaya bago si Josias, nawala na nila ang aklat ng kautusan. Maniniwala ka ba dyan? Nawala nila ang Biblia. Ang lahat ng mga hari ay may kanya-kanyang Biblia. May espesyal na aklat ng kautusan ang mga pari sa templo, tama ba? At nawala nila ito. At walang nag-abalang maghanap nito. Iyan ang espiritual na kalagayan nila bago pa man si Josias. Kaya sa madaling salita, ang ibig sabihin yan ay walang nagbabasa ng Biblia. Wala silang pakialam. Hindi nila alam na nawala na pala ito sa kanila. Ganon kalala ang nangyari noon. At pagkatapos, nung panahon ni Josias, natagpuan nila ang Biblia habang kinukumpuni nila ang templo. Kaya sa wakas ay naayos nila ang templo. Kaya isipin mo na, walang sino man, hula ko, wala ang pumasok sa simbahan. Isinara ito, alam mo na, lahat ng iyon ay sira-sira at wala ng saysay. Walang nag-abalang pumunta at linisin ito hanggang sa dumating si Josiah at sinabing hindi natin maaaring hayaang mangyari ito. Kaya naman, nasa kanya na ang lahat ng kanyang pumasok doon ng mga pari at ang kanyang mga lebita at nililinis at kinumpuni ang templo. At habang inaayos nila ang templo, natagpuan nila ang aklat ng kautusan. At binala nila ito sa hari at binasa nila ito sa harap ni Josias. At ano ang naging reaksyon ni Josiah? Paano siya tumugon? Sa 1 Kronika 34, mga bersikulo 18 at 19, ganito ang nangyari. At bukod dito, sinabi ni Sapan na eskriba sa hari, "Hikaya, binigyan ako ng pari ng isang aklat." At binasa iyon ni Sapan sa harapan ng hari. At anong ginawa ng hani? Nang marinig ng hari ang mga salita ng kautusan, pinunit niya ang kanyang mga damit. Ang punitin ng iyong mga damit, ito ay isang simbolikong gawain. Nangangahulugan nito na ikaw ay lubos na malungkot at nagsisisi. At nagsisisi. Ayan ang sinisimbolo niyan. Kaya pinunit ni Hosias ang kanyang mga damit at siya'y nanginig. Bago ang salita ng Diyos, nagpakumbaba siya sa harap ng salita ng Diyos. Iyan ang sinasabi ng Biblia. Kaya iyan ay isang tunay na inapo ni David. Sino ang tunay na inapo ni David? Isang taong naninimig sa salita ng Diyos. Isang taong nagpapakumbaba sa harap ng salita ng Diyos. Maaaring lahat ng uri ng bagay ay ginagawa nila. Ngunit kapag ang salita ng Diyos ay ipinapahayag, sila ay nagpapakumbaba, sila ay umuupo upang mag-focus, upang makinig. Yan ay isang tunay na inapo ni David. At pagkatapos ay sinabi niya sa talata 21, wala ito rito. Ngunit sa 2 Kronika 34, talata 21, dito ang sinabi niya. Sabi niya, itanong mo sa Panginoon para sa akin. Sinasabi niya na ang puot ng Diyos ay malaki sa atin dahil hindi sinunod ng ating mga ninuno ang salita ng Panginoon. Kita nyo, nung nabubuhay pa si Josias, para siyang huling mabuting hari. Ang Babylonia ay paparating na upang sakupin ang Juda. At naramdaman niya iyon. Alam niyang paparating na ang katapusan ng kaharian. Alam niyang paparating na ang puot. At aniya, kailangan nating tunay na magpakumbaba at magsisi at manalangin bilang isang bansa. Kung hindi, babagsak tayo. At aniya, nangyayari ito dahil hindi pinupad ng ating mga ninuno ang salita ng Diyos. Ito ay isa pang katangian ng isang inapo ni David.
Kapag dumarating ang kalamidad, kapag dumarating ang kapigahan, kapag may masasamang bagay na nangyayari, alam na alam nila kung bakit ito nangyayari. Yan ang susi sa tunay na pagsisisi. Kung hindi mo alam kung bakit nangyayari ito, hindi ka magsisisi. Magtataka ka lang, bakit ba nangyayari ito sa akin? At sisisihin mo lang ng ibang tao. O kaya naman ay maghahanap ka ng mga sagot at sasayangin mo lang ang oras mo sa paggawa ng lahat ng yan. Pero alam na alam ni Josiah kung bakit ito nangyayari. Sabi niya, sapagkat hindi sinunod ng ating mga ninuno ang salita ng Panginoon upang gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat sa aklat na ito. Kaya alam na alam niya kung ano ang problema, kaya pwede na niya itong ayusin ngayon. Nagpakumbaba siya at pinalapit niya ang buong bansa sa Diyos, manalangin at magsisi sa harap niya. At pinasunod niya sa kanilang lahat ang salita ng Diyos. Iyan ang reformang kanyang pinasimulal. Kaya, kahit hindi ito tahasang sinasabi sa Biblia, tunay na nagsisi si Josias alang-alang sa kanyang kaharian. At hindi lang yon, mahalaga ang buhay ni Josiah dahil ikaw. Siya yung huling mabuting hari bago ang pagkatapon sa Babylonia. Kaya siya ang lalaking iyon. Sinong naghanda sa mga tao para sa pagkatapon? Ginamit ng Diyos si Josias upang ihanda ang kanyang bayan para sa pagkatapon. Kaya sa Mateo 1, versikulo 11, sinasabi si Josias ang ama ni Jeconias at ng kanyang mga kapatid noong panahon ng pagkatapon sa Babylonia. Pero gaya ng sinabi ko kanina, hindi si Josias ang ama ni Jeconias. Si Josias ay lolo ni Jeconias. Oo, si Jeconias ay walang kapatid na lalaki. Kaya ano ang tinutukoy ng talatang ito? Ito ay pakikipag-usap sa espiritual na paraan. Sinasabi nito sa atin na ang impluensya ni Josias ay naghanda sa mga tao sa espiritual na paraan upang mapunta sa pagkatapon. Natagpuan muli ni Josias ang aklat ng kautusan, ang Biblia, at pinasunod niya sa mga tao ang mga salita ng Diyos. Itinuro niya ang salita ng Diyos sa mga tao upang kapag sila ay napunta sa pagkatapon, mapanatili nila ang kanilang pananampalataya. At nang sila ay mapunta sa pagkatapon, kahit na nawasak ang templo, ibinigay niya sa kanila ang aklat ng kautusan, ang salita ng Diyos, ang Biblia. Nadala nila ang salita ng Diyos sa kanilang pagkatapon. Yan ang nagbigay daan sa kanila upang mapanatili ang pananampalataya kahit sa Babylonia. At ang taong nagbigay daan upang mangyari ang lahat ng ito ay si Josias. Ginamit siya ng Diyos upang ihanda ang lahat ng ito para sa kanila. Kaya sa esensya, sinasabi ng Diyos na si Josias ay parang kanilang espiritual na ama. Ang kanyang impluensya ay nakaapekto sa buhay ng mga taong ito, kaya't nakaligtas sila sa pagkatapon. Ang mga taong naapektuhan nung panahong ito ay ang mga taong tulad ni na Propeta Daniel at Propeta Ezekiel at Haring Jeconias. Ang lahat ng mga taong ito ay naapektuhan ng buhay ni Josias. At iyon ang dahilan kung bakit nagawa nilang panatilihin ang pananampalataya. Kaya si Josias ay parang kanilang espiritual na ama. May katulad din na sinasabi si Paul, di ba? Sa 1 Corinto 4, versikulo 15, sinabi ni Pablo, sapagkat kung mayroon kayong mabilang na mga tagapagturo kay Kristo, ay wala nga kayong maraming ama. Sapagkat kay Kristo Jesus, ako ang naging ama ninyo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kaya sinasabi ni Pablo sa simbahan sa Corinto, ako'y katulad ng inyong espiritual na ama dahil itinuro ko sa inyo ang Ebanghelyo. Kita mo, ganong klaseng tao si Josiah. Mayroon siyang ganung uri ng impluensya at epekto sa mga taong papunta sa pagkatapon. Kaya inihanda ng Diyos si Josias para sa partikular na sandaling iyon bago dumating ang malaking kapighihaan. At gagawin din ito ng Diyos para sa atin. Natutunan nating lahat na ang malaking kapihitian ay darating sa mga huling araw, tama ba? Ngunit bago dumating ang panahong iyon, ihahanda ng Diyos ang kanyang bayan sa pamamagitan ng pagtuturo ng salita ng Diyos nang may kapangyarihan at puspusan sa kanila, para maging handa sila sa pagdaanan ng pagsubok na iyon.
At tunay akong naniniwala na ang ating simbahan ay tumatanggap ng ganitong uri ng pagsasanay ngayon dahil papalapit na ang kapighihati. Papalapit na ang mga huling araw, kaya kailangan nating maging masigasig sa pagtanggap ng salitang ito bago dumating ang araw na iyon. Pangalawa, ang pangalawang taong itinatampok ay si Jeconias. Si Jeconias ay apo ni Josias at hindi siya isang mabuting hari. Isa talaga siyang masamang hari, pero may isang bagay na tama ang ginawa niya. At iyon ay dahil sinunod niya ang salita ni Jeremias na sumuko sa Babylonia. Kaya kusang loob siyang sumuko sa Babylonia at siya ay naging tapon. Kaya nga siya tinawag na bilanggo, dahil kahit isa siyang hari, kinailangan siyang daling sa pagkatapon sa Babylonia. At habang sila ay nasa pagkatapon, nung ika-37 taon ng pagkatapon, si Jehoiakim, na isa pang pangalan para kay Jeconias, ang parehong lalaki, si Jehoiakim, ay pinalaya mula sa bilangguan. Pinalaya siya mula sa bilangguan at ang hari ng Babylonia ay nagsalita ng may kabaitan sa kanya at inilagay ang kanyang trono sa itaas ng trono ng mga haring kasama niya sa Babylonia. Kaya, sa kalagitnaan ng pagkatapon, pinalaya ng hari ng Babylonia si Jeconias. Pinaupo ito kasama niya, kinain kasama niya, at tinatrato siyang parang isang hari. Kaya isipin mo kung ikaw ay isang Hudyo na naninirahan sa pagkatapon noon, at nakita mo ang iyong hari na nakaupo roon kasama ang hari ng Babylonia. Magbibigay iyon sa iyo ng pag-asa, tama ba? Iisipin mo, oh, yan ang hari natin. Pinalaya siya mula sa bilangguhan. Kaya siguro balang araw ay mapapapalaya rin kami. Kaya yan ang uri ng pag-asa na hatid ng buhay ni Jeconias sa mga tao. Kaya bakit nangyari ito, lalo na kay Jeconias? Malamang na dahil nagsisi si Jeconias habang siya ay nasa bilangguan. Yan ang itinuturo sa atin ng History of Redemption Series Book 5. Ito ay dahil nagsisi siya habang siya ay nasa bilangguan. Kaya nga pinalaya siya ng Diyos mula sa bilangguan. Ang pinakamahalagang katangian ni David ay ang kanyang pagiging isang taong nagsisisi. Kaya naman, labis na natuwa ang Diyos sa kanya. Ang pagsisisi ay susi sa pagiging anak ng Diyos. Kasalanan, sabi ng Biblia, ang kasalanan ang naghihiwalay sa atin sa Diyos. Ngunit inaalis ng pagsisisi ang kasalanang iyon upang tayo ay muling makasama ng Diyos. Ang ikatlong panauhan na itinatampok ay si Zerubabel. Ang pangalang Zerubabel ay nangangahulugang ipinanganak sa Babylonia. At si Zerubabel ang pinuno ng mga taong bumalik mula sa Babylonia. At si Zerubabel ay naglalarawan kay Hesukristo. Kaya mahalaga ang kahulugan ng pangalan. Siya ay ipinanganak sa Babylonia. Anong itinuturo nito sa atin tungkol kay Jesus? Tungkol sa pagdating ni Kristo? Ipanganganak na siya sa mundong ito, parang tayo, parang isa sa atin. Sa panlabas na anyo ng isang makasalanang tao, kahit na sa loob ay walang kasalanan. Kaya sa Isaías 53 versikulo 12, sinasabi na siya ay ibinilang na kasama ng mga mananalangsang. Isa siya sa mga makasalanan. Isa lamang siyang ordinaryong tao. O tila ganun nga. Ngunit siyang Mesiyas, ang anak ng Diyos. Nang ibalik ni Zerubabel ang mga tao mula sa Babylonia, pabalik sa kanilang tinubuang bayan, anong dahilan? Ano ang layunin ng pagbabalik? Sa Ezra Kabanata 1, talata 3, sinasabi nito, sino man sa inyo, sa buong bayan niya, naway sumakanya ang kanyang Diyos. Umahon siya sa Jerusalem na nasa Juda at muling itayo ang bahay ng Panginoon. Ito ang layunin. Ito ang dahilan kung bakit sila pinalaya. Ang layunin ay muling itayo ang templo. Yan ang gawaing dapat gawin ni Zerubabel. Kaya ito ang mga tunay na inapo ni David, dahil tinanggap ni David ang tipan mula sa Diyos, dahil meron siyang pagnanay na itayo ang bahay ng Diyos.
At sinasabi ng Biblia na ang mga taong bumalik kasama ni Zerubabel ay yaong lahat ng espiritu ay pinukaw ng Diyos upang umahon at muling itayo ang bahay ng Panginoon. Ito ang lahat ng mga taong ang espiritu ay naantig ng banal na espiritu. Yan ang tunay na mga inapo ni David. Ang kanilang mga kaluluwa ay pinukaw ng Diyos ng pagnanais na gawin ang gawain ng Diyos. Ayan ang uri ng mga taong gagamitin ng Diyos. Kaya sa uli, ano ang nakatutubos na aral sa kasaysayan ng lahat ng ito? Bakit natin kailangan malaman ito? Tandaan, ang talaangkangang ito ay isang mensaheng isinulat para sa komunidad pagkatapos ng pagkatapon. Ito yung mga taong bumalik mula sa pagkatapon, ngulit naharap sila sa mahihirap na panahon. At ang buhay nila ay halos kapareho ng sa atin. Bilang mga Kristiyano, lumabas tayo sa mundo at pumasok sa simbahan. Tama ba? Iniisip mo na kapag naniwala ka kay Hesukristo, magiging maayos ang lahat, di ba? Na magiging mayaman at maayos lang tayo at walang mangyayaring masama. Pero hindi naman palaging ganoon, di ba? Ang buhay pareho. Kaya anong gustong ituro sa atin ng Diyos dito? Tandaan na sinabi sa tipan ni David na ang Diyos ang magiging ama ng mga anak ni David. At sila'y magiging kanyang mga anak. At pagkatapos ay sinabi ng Diyos, hindi ko sila kailanman iiwan. Sasama ako sa kanila. At kung sila'y gumawa ng mali, sabi ng Diyos, didisiplinahin ko sila. Yan ang susi. Walang nagbago sa aming buhay, maliban sa katotohanang ang Diyos na ngayon ay aming Ama. Kasama natin siya, at kapag nilabag natin ang kanyang salita, dinidisiplina niya tayo. Pero ang mga taong nasa mundo, wala siya. Iniwan niya sila ng mabisa. Wala siyang pakialam sa madaling salita. Parang dinidisiplina ka ng mga magulang mo kapag may nagawa kang mali, di ba? Pero hindi nila didisiplinahin ang mga kaibigan mo o ang mga anak ng kapitbahay mo. Dahil hindi nila sarili. Ganon din sa Diyos. Inatawag niya lamang ang mga inapo ni David na kanyang mga anak at didisiplinahin niya sila dahil nagmamalasakit siya sa kanila. Ayan mismo ang pangakong ibinigay niya sa atin. Hindi maaaring mananan ang Diyos kasama ng kasalanan. Yan ang sinasabi ng Biblia. Ngunit nais ng Diyos na manahan kasama natin. Nakikita mo ba ang problema? Hindi maaaring manahan ng Diyos kasama ng kasalanan. Ngunit nais ng Diyos na manahan kasama natin. Ngunit, mayroon tayong kasalanan sa ating kalooban. Kaya anong kailangan gawin ng Diyos? Kailangan niyang alisin ang kasalanan iyon sa atin. Para maalis ang kasalanan iyon, kailangan niya tayong disiplinahin. Kailangan niya tayong sanayin. Kailangan niya tayong subukan, di ba? At subukin tayo. Gawin mo lahat ng mga bagay na yan. Yan ang pangakong ibinigay sa mga inapo ni David. Ayan ang biyaya ng Diyos para sa atin. Dapat tayo magpasalamat para diyan. Hindi nagre-reklamo tungkol dito. Kaya sa 2 Korinto 6 mga bersikulo 17 at 18, sinasabi ng Biblia, kaya nga magsialis kayo sa kanila at humiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi, at tatanggapin ko kayo at ako'y magiging ama ninyo at kayo'y magiging mga anak ko, sabi ng Panginoon. At tulad ng mga salitang ibinigay ng Diyos kay David, tama ba? Kanino siya magiging ama? Para sa mga taong hiwalay sa mundong ito. Para sa mga taong iniwan ng kanilang mga sarili sa mundong ito. Sa mga taong ganyan, ang Diyos ang magiging ama nila. Kaya ang mga taong iyon ang tunay na mga inapo ni David. At ang parehong bagay ay inulit muli sa pahayag 18. At narinig ko ang isa pang tinig mula sa langit na nagsasabi, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong madamay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magtamo ng kanyang mga salot. Mga kapwa ko banal, tayo ba ay nagmula sa mundong ito? O nabubuhay pa rin ba tayo na may isang paa sa mundong iyon? O isa ba tayo sa mga part-timer na linggo lang ang labas at Lunes na naman ang pasok? At hindi rin naman buong linggo, di ba?
Linggo lang ng umaga o hanggang 2:30 ng hapon lang. At pagkatapos ay babalik tayo agad sa loob. Kaya, ibig sabihin nun ay mga inapo lang tayo ni David sa panahong iyon, tama ba? Sa ibang pagkakataon, pwedeng sabihin ng Diyos na, naku, wala akong pakialam dyan, di ba? Hindi siya makakasama mo, hindi kanya poprotektahan. Ganito ba ang magiging sitwasyon? Hindi natin magagawa yan, di ba? Kailangan itong maging lahat o wala, hindi lamang bahagya. Kaya sa Santiago 1, versikulo 11, sinasabi na sa pagsasagawa ng kanyang kalooban, ipinanganak niya tayo sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Kaya ang Diyos ang ating Ama sa pamamagitan ng salita. Kailangan niya tayong ipanganak muli sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya't ating muling tingnan ang pangakong ibinigay niya kay David at sa kanyang mga inapo. Ako'y magiging ama niya at siya'y magiging anak ko. Kapag siya'y gumawa ng kasamahan, aking itututol siya ng pamalo ng tao. Kita mo, iyan ang dapat nating ipagpasalamat. Ipatama niya tayo. Ito ang mga bagay na tunay nating dapat na ipagpasalamat ng lubos sa Kanya. Para ito sa tungkod na nagsisilbing gabay ng mga tao. At higit sa lahat, para ito sa pagpapanatili ng maayos na disiplina sa ating lipunan. Masakit man, pero iyon ang paraan ng pagpapakita niya ng pagmamahal. Kaya, gaya ng sinabi ko kanina, darating ng panahon ng kapighihaan. Pagwawasto. At ang disiplinang ito ng Diyos ay mahalaga para sa atin ngayon dahil kapag dumating ang kapighihaan, wala nang mangyayaring ganon. Yan ang huling pagsumbo. Mag-isa na lang tayo sa mga araw na yun. Kaya't pag-isipan natin kung ano ang itinuturo sa atin ng aklat ng Manakawikaan. Sinasabi sa kawikaan, pumaroon ka sa langgam, ikaw na tamad. Pagmasdan mo ang kanyang mga lakad at maging matalino ka, na kahit walang pinuno ay naghahanda ng kanyang pagkain sa tag-araw at nag-iipon ng kanyang pagkain sa anihan. Anong kanyang pinaghahandaan? Naghahanda siya para sa taglamig, di ba? Kaya sa Biblia, ang tag-araw ay kumakatawan sa panahon ng biyaya. Doon kami nakatira ngayon. Nabubuhay tayo sa panahon ng biyaya, tama ba? Mula nang dumating si Hesukristo hanggang ngayon, hanggang sa wakas, ito ang panahon ng biyaya. Ito ang panahon ng bagong tipan. Ito ang panahon ng simbahan. Ngunit paparating na ang taglamig. At ano ang taglamig? Ang taglamig ay panahon ng kapigahiyaan. Itinuturo sa atin ng Biblia na matuto mula sa langgam. Anong ginagawa ng langgam? Walang nagturo sa langgam na gawin ito. Instinctive lang na itong ginagawa. Anong ginagawa nito tuwing tag-araw at panahon ng anihan? Magtitipon ito ng maraming pagkain upang pagdating ng taglamig, maaari itong manatili sa loob ng bahay at magkaroon ng sapat na makakain. Darating ang espiritual na taglamig, wala nang salita ng Diyos. Magkakaroon ng mga pagsubok at paghihirap, kaya kailangan nating ingatan ang salita ng Diyos. Kailangan nating matanggap ang lahat ng pagsasanay na kailangan natin ngayon din. At kailangan nating magpasalamat sa disiplinang ibinibigay sa atin ng Diyos. Ngayon, habang tag-araw pa, para pagdating ng taglamig, tayo ay maging parang langgam, handa at handa. Tama ba? Hindi katulad ng ibang mga hayop. Mga taong naghahalungkat at naghahanap ng makakain. Kaya ito ang aral na itinuturo sa atin ng mga inapo ni David ngayon. Kailangan nating maging handa para sa mga huling araw. At ang paraan para magawa iyan ay habang panahon pa ng bihaya, kailangan nating lumapit sa Diyos, iharap ang ating mga sarili sa Diyos upang tumanggap ng pagkain na siyang salita ng Diyos, upang tumanggap ng pagsasanay at disiplina. Upang tayo ay maging handa sa mga darating na panahon, sa mga huling araw. Dalangin ko na sana'y maging tunay na mga anapo ni David tayong lahat. Amiyang, manalangin tayo. Mahal na Ama sa langit, nagpapasalamat kami sa iyong biyaya at pagmamahal. Nagpapasalamat kami sa disiplina at pagtutuwid na ibinibigay mo sa amin sa aming mga buhay. Alam na natin ngayon, naniniwala at tumatanggap ng may pasasalamat. Alam mo, isa yun sa mga pagpapakita ng pagmamahal mo.
Diyos Ama, gabayan mo po kami sa tamang landas. Kung tayo ay magkamali, tulungan mo kaming matuto upang hindi na namin maulit ang mga pagkakamaling iyon. At naway maging mabilis kami sa pagsisisi sa harap mo upang maalis namin ang lahat ng kasalanan sa aming buhay. Apang kami ay makapiling mo magpakailanman. Tulungan mo kaming matuto mula sa langgam sa pamamagitan ng paghahanda para sa mga huling araw, Panginoon. Maraming beses na nating narinig na papalapit na ito, na paparating na ito. Maaring isa lamang itong salita na basta na lang dumadaan sa ating mga panbinig. Ngunit Diyos, dalangin ko na ang iyong espiritu ay hawakan ng aming mga puso para seryosohin natin ang salitang ito para makapaghanda tayo ng seryoso para sa mga araw na iyon. At upang malampasan naming lahat ang kapigyatan sa pamamagitan ng biyayang ipinagkakaloob mo sa amin. Sa pagkakataong ito, nais naming magpasalamat sa iyo sa pamamagitan ng handog na aming ibinibigay sa iyo, Panginoon. Tandaan po sana ang lahat ng mga kamay na nagbibigay. Pagpalain mo po ang bawat isa sa kanila upang wala silang kakulangan sa kanilang buhay. Naway lagi silang may pagpasalamat at naway maihatid ang kanilang handog sa iyong trono ng biyaya at naway kalugdan mo ang kanilang handog. Nagpapasalamat kami sa lahat ng bagay at idinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating palakpakan.